Wini-welcome uli natin ang mga batang-batang mga Marzan at si Ate Fem. No? Walang epekto yung isang buwan eh. Ang epekto lang niya parang isang 10 taon niya nabawas sa kanang mga edad. Mukhang masaya-masaya yata sa Pilipinas talaga na saka sa pamamahinga. Ang pinag-uusapan po natin every Friday na umaga for the past 6 weeks, pang 7 ngayon, ay patungkol sa suffering saka sa pain na nararanasan ng mga tao, hindi lamang nowadays, maging nung araw. At ang laging itinatanong ng tao kapag nakakaranas siya ng mga pagdurusa, pagdadalamhati sa buhay, why? Bakit naman kaya? Diba? At yung kapag lugmok na, Lord, bakit naman ganito? Bakit naman po ganito, Panginoon? Kasi minsan mahirap maghanap ng sagot eh. Minsan wala kang mahagilap eh. Wala naman akong, ang alam ko, wala naman akong ginawang masama eh. Sa kanila lamang yun, ayos na ayos lahat eh. Biglang suddenly nagkaganito. No? Kaya punong-puno ngayon ng pagdurusa ang buhay. Ngayon pa man, napag-usapan natin na sa garden pa lamang ng paradise sa Eden, nang magkamali, just because of one choice ni Eva at ni Adan, doon po nagsimula ang lahat. Yung pain and suffering na nararanasan natin ngayon, hindi nagsimula sa panahon natin, kundi noon pa, just because of one wrong choice. Ang sabi ng Lord, lahat pwede nyo kainin, puwera yung isa. I believe napakaraming lang pwedeng kainin sa Garden of Eden. Pero mga hayop syempre. Kasi nagsimula na lamang maging carnivorous ang mga tao nang magkasala sila. They have to kill to live. Pero nung araw po, originally, prutas at gulay lang ang kinakain ng mga tao nung araw. They do not kill, of course. Pero bunga ng kasalanan, because of that one wrong choice, sinabi na nga pwedeng kainin lahat, wag lang yung isa pa rin na bawal ang kinain. So, start pain and suffering. At napag-aralan din po natin ng mga nakaraan, dalawang klase lang naman ang pwedeng pagsimulan ng kung bakit meron tayong suffering eh. Kung bakit tayo nagdurusa. Dalawa lang. Una, choice natin mismo. Meron tayong pinili sa buhay na mali, so harapin mo lahat ng ibubunga niyan. Pangalawa, choice ng iba. Wala kang kinalaman eh, pero apektado ka. Apektado tayo. Diba? Magkamali lang ng choice, let's say, sa mag-boyfriend, mag-girlfriend, sa mag-asawa. Diba? Isa lang sa inyo magkamali, damay na yung partner mo, diba? Damay na yung mga bata, maging sa mga magkasintahan, ganun din eh. Pag nagkamali ng choice yung isa, damay na yung isa. Hindi lamang yun sa pamilya itself. Hindi ba kapag kunyari, mayroong mag-asawa, tapos marami silang anak, let's say 4 o 3 or what, anyway. Kapag yung isa sa mga bata, nagkaroon ng maling choice sa buhay, apektado bang mga magulang? Of course. Apektado na yung mga kapatid? Of course. So, dalawa lang kung bakit tayo nagdurusa ngayon. Pinili natin, nagkamali tayo ng choice, or yung mahal natin sa buhay, or yung someone na may kinalaman sa atin, gumawa ng something na hindi tama. So, apektado tayo. At tayo po, again, nagsimula yung suffering and pain natin nang magkamali si Adan saka si Eva. And everything follows hanggang ngayon. Sabi nga natin nung nakaraan, dapat nasa paradise tayo ngayon eh. No? Namamasyal tayo, meron kang alagang cobra, di ba? Katabi mo matulog, layon. Dapat ganun eh. Yung langgam, hindi ka kakagatin, you know? Napaka maamo lahat. Yung mga ibon, inaawitan ka habang ikaw ay nasa hardin, kumakain ka ng atis or what. Dapat ganun eh. Pero wala na. Nung magkasala si Eva at si Adan, tapos na ang lahat kasi pinalayas nga sila sa paraiso, di ba? No more paraiso for you. At ang sabi nga sa nag-aralan natin, mula noon, si Adan, kinakailangan halos mabali ang kanyang likod para lamang may makain sila. Yung lupa raw, halos naging bato na, naging bakal. Samantalang nung araw, nila kinakailangan magbungkal eh. Ang ministry lang ni Adan, pangalanan eh. Bigyan ng pangalan yung mga animals, bigyan ng pangalan yung mga halaman, yung mga prutas, yun lang eh. Pangalagaan, yung mga layon nga pala ha. Yung mga kalat, kayo ngayon na naka-assign, mga lions. Dapat ganun sila eh. Tagapamahala eh. Pero after noon, wala na, pinalayas.
Mula noon, sangkaterbang pawis at dusa ang inabot ni Adan para may makain lamang sila at ng kanyang pamilya. At si Eva nga, bukod doon, no, kinakailangang halos mamatay siya sa kanyang panganganak. Hindi lamang yon. Her desire will be her husband's. Magpapasailalim ka ngayon sa iyong asawa dahil pinangunahan mo siya sa Garden of Eden. Doon nagsimula ang lahat. Kaya makita ninyo sa panahon ni Abraham, ano tawag ni Sarah kay Abraham? Master, Lord. Pasalamat tayo ngayon, hindi eh. No? Pag tinawag ang asawa mo, Lord, meron na bang sahod? Nagpadala ka na ba, Lord? Pasalamat tayo, hindi na Lord or Master ang tawag natin sa mga asawa natin, sa mga babae, sa mga asawa. Pero nung araw, ganun eh. Si Abraham, yung mga patriarchs, Lord and Master ang tawag sa mga asawang lalaki. Pagpapakitang talagang naging ilalim ngayon, napailalim ng todo ang mga babae sa mga lalaki because of that sin. Pinangunahan ni Eva si Adan nang siya'y pumili. Pinili niyang sundan si Satanas, yung ahas, at kinuha niya, nag-decide siya, hindi, ito ang decision ko bilang si Eva. Kinuha niya yung prutas, hindi lamang yung in-offer pa kay Adam. At yung magaling si Adan naman, kumagat. Ang mga lalaki kasi kagat ng kagat eh. Yun naman ang kahinaan ng lalaki. Kagat ng kagat. Kapag nahimasmasan siya, yan na ang problema. At ito tayong lahat ngayon. Isang katerbang problema ang ating kinakaharap. Tayo nga lang mga nag-a-abroad eh. Mahirap yung lumalayo sa mahal sa buhay ah. Isipin mo, every 2 years ang bakasyon. Pag nagbakasyon ka, 1 month. In 2 years. Yung batang bagong panganak ng iwan mo, pagbalik mo ulit, ang laki na, 2 years old na siya, mag-aaral na. Nakakalungkot ba yun o hindi? Yes. That's pain. That is suffering sa ating mga isip at puso, sa ating emosyon, because of wrong choice. Kaya nga ang Biblia, sa 10 utos na lang, thou shalt not, wag mong gawin to, para wag nyong danasin yan. Yun lang naman ang dahilan eh. Alam ng Lord kasi pag ginawa nyo yan, kayo rin ang masasadlak sa dusa. Yung kasalanan yung isa, madadagdagan ng maraming kasalanan pa yang along the way. Kaya sabi ng Panginoon, thou shalt not. Kasi pag nagkasala tayo, hindi naman mababawasan ng pagka-Diyos ng Diyos eh. Diyos pa rin siya eh. Kahit hindi mo purihin ng Diyos, pupurihin pa rin siya ng mga angels. Yung glory ng Lord, hindi mababawasan kapag hindi natin siya glorify. Because God can glorify Himself. And that is the perfect glorification ever. Kapag ang Diyos ang pumuri, nag-glorify sa sarili niya, that is the most perfect glorification ever. Hindi yung mga angels, hindi sa atin. Hindi sa atin. So yun po yung mga pinag-uusapan natin dito sa series na ito. And I think siguro mga dalawang Friday na lang tayo. At nakita din natin last time na mabuti na lamang even though yung pain and suffering bunga ng ating personal choice or choice ng iba, or let's say because of the sinful nature na meron tayo, mabuti pa rin ang Diyos. Kasi kung tuluyang, halimbawa, bumalik na tayo uli kay Eva at kay Adam, kung tuluyang silang, pinalayas ng Panginoon, hinayaan pa, hindi sinamahan, sandali lang patay na yung dalawa. You know why? Yung dalawang anak nila, nagpatayan na kaagad eh. The first murder ever, si Cain saka si Abel. Imagine, for the first time in human history, hindi lamang animals yung pinapatay nila, hindi lamang dugo ng hayop yung sumasaboy sa lupa, dugo ng kapwa tao. Hindi lamang yun. Worse, kapatid mismo pinatay. Yun yung evil na pinag-uusapan natin. Kaya sabi ng Lord, huwag niyong kakainin. No? Hindi na kinakailangan ng Panginoon na i-overemphasize pa yung dahilan eh. Ayan, nakita nila. I believe in my heart na mangyari yun, bumabalik si Eva at si Adan sa ginawa nila sa Garden of Eden. Kung nasa paraiso tayo, our son will not die. Kung nasa paraiso tayo, hindi natin sinuway ang Panginoon, hindi mangyayari ang mga bagay nito. Walang pain, walang suffering, walang blood. Yung dugo ni Abel, hindi sasaboy, hindi siya papatayin ng kanyang kapatid. Bumabalik lagi dun sa dalawa. Because of us. Because of us. Hindi kasi umubre na nagturuan silang dalawa. Nung kinakastigo na ng Diyos si Adan, di ba? O Adan, no? What have you done? Nasaan ka? Bakit ka nagtatago? Nahihiya po kasi ako dahil ako'y hubad. Paano man nalamang hubad ka? Alam ng Diyos siyempre, nag-i-start lang siya ng conversation. Gusto niya maging honest. Magsalita si Adam. Yung po kasing babaeng binigay niyo sa akin, hindi kinagat ng Diyos yun. Hindi.
pinili mong sundin yung sinabi niya. So, accountable ka sa akin. Kinausap naman sa Eva, ano nangyari? Yung po kasing ahas. No? Hindi mo pwede ikatwiran yung ahas. Accountable ka sa akin. Nung kausapin si Satan, wala na siya maituro, di ba? Kasi siya nagsimula ng lahat. Kaya sumpa ang binigay kay Satan. Merong darating na bata, ikaw ahas ka. Merong darating na bata, dudurugin ang ulo mo. And that is the Lord Jesus Christ. Yung Messiah na tinatawag sa Old Testament, nang ipanganak sa New Testament, tinawag siyang Jesus Christ. Mula kay Adan hanggang sa Malakay, naghintay sila sa pagdating. Inilagay nila yung kanilang faith dun sa Mesayang parating, dun sa batang sinabi ng Panginoon na dudurog sa ulo ng ahas. So, they were saved because of their faith on that child na ipanganganak. Nang ipinanganak yung bata, then tinawag sa Jesus Christ, and we are putting our faith on the same person. Yung Messiah ng Old Testament at yung Jesus Christ ng New Testament. The same person. Because Jesus Christ and Jesus Christ alone magkakaroon ng kaligtasan ang bawat isang nagkakasala. Jesus Christ alone. Wala nang iba pa. He is the only way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through Him. Yun ang kagandahan naman. Nag-provide ang Panginoon. Alam niyo yung kasalanan, at alam naman natin kung anong bunga ng kasalanan, di ba? Anong bunga ng kasalanan? Death. For the wages of sin is death. Wala nang iba pa. Hindi sinabing for the wages of sin is fun. For the wages of sin is riches. For the wages of sin is happiness, joy, satisfaction. Hindi. Death. Isa lang ang bunga ng kasalanan. Death. Kamatayan. And we know, eternal lang ang design ng Lord kay Adam sa kay Eve. Eternal sila sa Garden of Eden eh. Throughout eternity, bata sila, hindi sila tumatanda. They will not die. Kasi yung pagtanda, isa lang ibig sabihin nun, we are dying every day. Kaya nga yung mga balat, di ba? Hindi na katulad nung dati, na kung mag-regenerate yung mga cells. Kaya pag tinignan mo yung kamay mo, it's okay, Hindi. Habang tumatanda ang tao, namamatay isa-isa yung mga cells na babawasan. So yung regeneration, bawas din. Kaya ayan ngayon, nangungulubot. Ashes to ashes, dust to dust. Because of that sin, of that one choice na ginawa ng mag-asawa, they start to die. Namuhay man ng less than 1,000 years si Adam, but they died. Yun ang point. Naranasan nilang tumanda. Supposedly, walang pagtanda eh. Kung ano sila nung likhain, for all eternity, ganun lang sila. Walang aging. But because of sin, ayan na. Ine-emphasize ko po yung naging bunga ng wrong choice ng dalawa. Kasi kung dadagdagan pa natin, then, kung hindi na maganda yung naging bunga noon, dadagdagan pa natin, mas todo-todong hirap ang mararanasan natin. Yun po ang ibig kong sabihin. Yung nga lang ipanganak tayong nanggaling sa linyade ni Adan, taglay yung sinful nature sa mga laman na ito, mahirap na eh. Yung pa kayang dagdagan pa natin ng wrong choices. Again, another na mga parusa, mga bunga ng kasalanan, mas mahirap ang buhay. Mas hihirap ang buhay. We have a choice to have a good life, mga kapatid. Yung nga lang, kadalasan pinipili natin yung what we want now, regardless na magiging mahabang panahon na repercussion niya na magdudulot ng pain sa ating mga puso. Then, face it. Sabi nga nila, then live with it. Alam mo ba yung ginagawa mo? Oo, alam ko. Alam mo ba na kapag ginawa mo yan, habang buhay kang magdurusa? Oo, kaso masarap kasi eh. Masaya kasi ako eh. Then, live with it. Kapag sinigihan mo yan, sinabihan na kita, hanggang mamatay ka, magdudusa ka. Sinigihan, ayan. Nasa banig ng karamdaman, singhap. Parang goldfish na tinanggal sa tubig, ayan. At yung pang nakakalungkot, nasaan ka, Panginoon, nung kailangan kita? Samantalang nung pinagsasabihan siya ng Panginoon, yung sarili niya lang iniintindi niya, hindi, masarap kasi, masaya kasi, saka wala namang nakakakita eh. Wala namang nakakarinig. Akala mo lang yun. Lagi ko pong sinasabi sa pulpito, walang lihim na hindi mabubunyag. Isang araw, merong sampal sa Diyos na darating sa'yo at magigising ka na lamang, akala ko nakalusot ako eh. Wala pong lusot. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. God cannot be mocked.
Kapag hindi kasi hinarap ng Diyos sa ginawa mo, hindi na sa Diyos. Ayoko na sa Kanya. Hindi na sa just God. Ang isa sa karakter ng Diyos, siya ay just God. God of justice. So if I were you, if you're committing a sin now, reconsider. Or face a lifetime of pain and suffering and destruction hanggang sa kayo mamatay. And please, wag natin sisisihin ng Diyos. There's only one person to blame. Ourselves. Ourselves. Ang hirap pa naman sa atin kapag nagdurusa na naghihirap. Wala tayong ginawa naman kundi maghanap ng damay, di ba? Tulungan mo naman ako. Tulungan mo naman ako. Tulungan mo naman ako. Yung mga mababait naman ng mga nagmamahal sa iyo, tulong naman ng tulong. Siyempre, ano magagawa nila? Pero hindi ba unfair? Pumipili sila ng tama para hindi sila magdusa, tapos ikaw, nagdudusa ka dahil pinili mo mali, hinihila mo sila? Unfair, di ba? Unfair. So, reconsider. No? Kung meron man sa atin ngayon, you're choosing a wrong path in life, please reconsider. The worst that God can do is to kill you. Nakita natin yan kay Ananias at kay Sapphira. They conspired, they chose to sin against God. Automatically, they died. Yung lalaki muna, tapos yung babae. Kung nagawa ng Panginoon yan noon, hindi imposibleng magawa po niya yan ngayon. Kasino na yung hindi ka na magising? Kasino na yung hinihingi mong increase sa trabaho, hindi ibibigay sa'yo ng boss mo? Kasino na yung pagpahirapan ka ng mga amo mo? Because you're a sinner, ginagamit sila ng Panginoon bilang pamalo sa'yo. Panginoon, ano ba naman tong kumpanyang to? Walang kwenta talaga to. 20 years na ako dito, mas malaki pa sahod sa akin ng assistant janitor. Pambihira naman, Panginoon. Sasabihin ng Lord, makasalanan ka kasi eh. Ginagamit ko yung kumpanya mo para parusahan ka. Sila ang pamalo ko para sa'yo. Ginagawa ng Panginoon sa Old Testament yan. Pag nagkakasalang Israel, magamit nga ang mga Babylonians. Ito ngayon ang Babylonia, ihahataw ko sa Israel dahil matitigas ang ulo nila. At yan din ang ginagawa ng Diyos ngayon. Kung sa tingin natin maramot ang Diyos, hindi binibigay yung kailangan natin, hindi siya maramot. We are not worthy. Because we are doing something wrong sa harapan ng Panginoon. So then again, ito po ulit yung panawagan ko mga kapatid. If you are now committing sin, if you are doing something in secret, which you know is sin, reconsider, stop. Ang sabi sa Biblia, ang pader may mata, ang hangin may tenga. Malalaman po ng lahat yan one day. Mapapahiya ka. And there will be punishment from God. At kung ginagawa mo yan sa simbahan, there will be a punishment from you, from the church. So reconsider. Reconsider. Wala pang lihim na hindi nabubunyag. Okay? Mabuti na lamang merong Panginoon. Kaya nga merong tinatawag na, pakipindot na lang, the care of the cross. Imagine ninyo, no? Hanggang ngayon nararanasan natin yung epekto ng kasalanan, ng wrong choice ni Adam sa ni Eve. Tapos sabi ko nga kanina, dinadagdagan pa natin ng mga wrong choices now in our lives. Sobrang hirap na ang dinaranas natin. Sobrang pain and suffering. Pero at the same time, ang Lord naman, hindi naman siya nagpapabaya. Sabi nga natin kanina, yung mga kaibigan natin, mga loved ones natin, kapag tayo nagdudusa na because of our personal wrong choice, tumutulong sila. Hindi ka rin naiiwan eh. Lalo na ang Diyos. Kaya mapalad po tayong mga makasalanan. We are all sinners here. Tayo po yung mga taong pinagsama-sama ng Diyos sa mga makasalanan para pakitaan ng mercy and grace now. At yun po nakita natin sa krus ng Kalbaryo. Yung epekto po ng krus ng Kalbaryo hanggang ngayon nararanasan natin. Kung hindi namatay ang Panginoon for us, we are now dead in our sins. Hindi lamang physical death ang pinag-uusapan natin. Spiritual death, and that is hell. Yes, meron pong impyerno. The more na kinailangan ng Panginoon mamatay para sa atin, ayaw ng Lord na mapunta tayo sa impyerno mga kapatid. Because God cares for us so much. He cares for us so much. At nakita natin yon sa krus ng Kalbaryo. God the Son came to engage. Alam ko na, hindi. Pakisaksak yung dulo nito, yung maliit, yung kulay itim.
Ayan, isaksak ko sa USB. God the Son came to engage suffering by walking in the dust and dirt of this world, to confront it with His power and miracles, and then to take it upon Himself as He died on the cross for our sin and its consequences. Kung hindi pa natin lubusang naiintindihan yung ginawa ni Jesus Christ, yung pong mga ikinuwento ko kanina, that is one of the millions, billions, gazillions of reason kung bakit kinailangan niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Because we cannot save ourselves. We cannot. Ang tendency po ng tao because of sin, self-destruct. We have the tendency to self-destruct. Bisyo, pag-usapan natin ng bisyo. Lumulusog ba ang tao pag naninigarilyo? Tell me. Hindi, di ba? Pero ang daming naninigarilyo. Kapag bumili ka nga ng pakete, nakikita mo naman bulok na lungs eh. No? Nakasulat na Surgeon General's warning. At papakita doon ngayon, nabubulok na lungs. Yung mga naninigarilyo na, sige lang ng sige. Sige ng sige, ayan na lahat ng ano. Hindi na mga born again na nagsasabi eh. Science na ang nagsasabi. The smoking kills. Ano ginagawa nila? Sige lang, sige lang. No, sige lang. Yung pagsusunog ng baga sa pamamagitan ng alkohol. Alam mo kung ano ginagawa ng alkohol sa atay mo, di ba? No? Alam naman siguro natin yung pinakamalaking ano ba tawag sa organ natin ay yung atay o liver. Atay, di ba? Liver. Yan ang nagpa-process lahat nun. Alam niyo ba kung bakit mayroong hangover sa umaga? Hindi lang basta nag-overwork yung iyong liver. Nilalason mo kasi siya. Kaya pag-isip mo, sakit ng ulo mo because of your liver. No? And yet, sige lang ng sige ang tao, sige lang ng sige. Ang dami ko nang nakakita, mga mahal sa buhay, namatay because of alak. Ang dami ko nang nakita because of bisyo, namatay nang dahil sa paninigarilyo. Sige lang ng sige. No? Napakatigas talaga ng ulo ng tao. Hindi naman sinabi ni Jesus Christ na bawal manigarilyo eh. So nakalagay sa Biblia ang bawal manigarilyo. Yung mga katuwirang mga wala sa sa wisyo, na parang mas masarap pang kausap si si Ariel Lane. Kaysa sa mga ganong klase ng mga tao kung mga tuwiran palyadong utak, mga nagtapos pa naman ng koleyo or what. Mas matalino pa si Cyrus. O si TJ siguro. Mas matalino pa kaysa sa kanila. Mga ganong klase ng mga katwiran. Di ba? Hindi naman sinabi ito ng BC, pero sinabi sa 3:16. Ano yun? Tayo ang banal na templo ng Diyos. Ayan. Hindi mo na pag-aari ang sarili mo, sabi ni Paul. Yung katawan na yan, hindi na sa'yo yan. Dahil binili na yan ng dugo ni Jesus. So ingatan mo because that is the temple of the Holy Spirit. Kaya nga ano man yung ini-input natin sa mga katawan na ito, isipin natin, ang unang apektado, Holy Spirit. Ibig sabihin pala yung Holy Spirit, nagkaka-high blood din because of me? Of course not. Kaso paano ka magagamit ng Holy Spirit to the max kung yung katawan mo mahina? The Spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya po lagi ko pinapamanhikan dito, alagaan natin ang mga katawan natin para ma-maximize ng Holy Spirit yung usage sa atin. Kasi kung tayo gaganyan-ganyan, no? Paano ka magagamit? Na hindi ka rin makapagsalita. Sinira mo katawan mo eh. Right? I mean, in a very, very simple analogy. Paano mo magagawa yung mga bagay na yun kung sinira mo katawan mo? Bedridden ka na eh. Paano ngayon yan? At halimbawa, ayun nga, maraming salamat mayroong krus na laging nagsasalba sa atin, sa ating mga sarili, sa ating mga kasalanan. Maraming salamat, yes. Gayunpaman, ikaw ngayon klase ng Kristiyano na napagtinig na napaka-frail. I can do everything to Christ. Kung kailan ganun ka na, saka mo ngayon sasabihin yon. Samantalang ang dami mong pagkakataon to be healthy. Kumain ng healthy, alagaan ang katawan mo in a very, very healthy way, hindi mo ginawa. Ngayon ganyan ka na, paano na? Paano ka pahahayo? No? Paano ka pahahayo ngayon?
Paano ka pa mag-share ng Word of God? Na ma-stroke ka, yung dila mo, umurong. Wrong choice. Pero ang pantapat ng Panginoon, krus ng Kalbaryo. Kung hindi pa natin lubusang naiintindihan yung mercy and grace, that is one of the reason kung bakit natin dapat i-appreciate yung mercy at yung grace. Even though sinisira natin ang sarili nating katawan, lagi pa rin nandiyan ang Lord. Kapag humingi tayo ng healing, nag-heal pa rin siya. Pero alam ng Lord kung inaabuso natin siya. Because God cannot be mocked. Anong tinanim natin, yun ang aanihin natin. Through His suffering, Jesus demonstrated His ability and willingness to care for His own when they suffer. Kaya nga sabi sa Biblia, di ba? Jesus Christ can fully sympathize with us sa ating mga suffering. Kasi pinagdaanan niya lahat. Pero alam niyo kung ano kaibahan ni Jesus Christ sa atin pagdating sa suffering? We suffer because of our own wrong choice or choices in life. Because of our sinful nature. When Jesus Christ suffered for us, hindi naman nagsuffer ang Panginoon kasi evil siya eh. Hindi naman siya nagsuffer kasi nagtayo siya ng bagong kulto. Hindi naman siya nagsuffer kasi politically incorrect si Jesus Christ. No. He suffered because of us. Di ba ano sinabi ni Paul? Kahit sa isang napakabuting tao, very, very seldom makakita ka ng taong mag-aalay ng buhay para sa kanya. Mabuting tao na yon. Lalo na yung mga masasama. Iaalay mo bang sarili mong buhay sa taong halangang kaluluwa? Wag na po siya. Ako na lang po ang patayin ninyo. Wag na yan, yung demonyetong yan or what. Walang gagawa ng ganun. Pero the Lord Jesus Christ, He did that for us. Isa lang talaga ang sagot sa kasalanan, and that is the cross. Yung ginawa mismo ng ating Panginoon. By His stripes we were healed. And many, many more. Sa mga nakaraang mga Bible studies, sa mga nakaraang mga messages, maging sa mga napag-aaralan natin every prayer meeting, we will see kung ano meron na isang Kristiyano. Pero then again, kung anong tinanim natin, yung naanihin natin. Sabi nga doon sa mga naging pag-aaral sa prayer meeting, the full arsenal of heaven has been given to us. The full arsenal. Una, if God is with us, who can be against us? God is with us eh. Sino pa ba naman ang pwedeng bumangga sa atin? Wala na. Hindi lang yon. Eh di God is with us, di ba? Meron pa tayong angels. May guardian angel, ang mga anak ng Diyos, merong yaya per person. Nasa iyo na ang Diyos, may guardian angel ka pa, hindi lang yon. Meron ka pang Holy Spirit. Nasa iyo ngayon yung armor na tinatawag. Yun yung nasa thought ni Paul nang sabihin niya, we are more than conquerors. Kung tutuusin, walang katalo-talo ang isang Kristiyano, mga kapatid. Yes, we are. Maring hindi natin naiintindihan, hindi natin nararamdamang we are more than victorious, but we are. That is our standing before the Lord. You are my daughter, you're my son, and you are more than victorious. Because God declared it. Pero magkakatalo po tayo doon sa ating practical living. Doon tayo magkakatalo. Ang tawag doon state. Standing and state. Ang standing natin, we are more than victorious. Ang estado natin each and every day, doon tayo nagkakatalo. Because of wrong choices in life. Nung sa chapter 3, nung hindi pa binabanggit ng Father, yung batang dudurog sa ulo ng ahas, to be honest with you, walang pag-asa. Wala nang pag-asa si Eva at si Adan at lahat ng lahi na lalabas sa kanila. Pero sabihin ng Father na yung anak ng babae, that is the Messiah, ang dudurog sa yung ulo, nagbigay na ang Panginoon kaagad ng way out. Doon sa buwan ng kasalanan, no? Na naging dahilan kung bakit merong pain and suffering sa ating buhay. Meron pong sagot. Imposible po yan, mga kapatid. Salvation is impossible because the wages of sin is death. And without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Pero ginawa ng Panginoon ng lahat, naging posible lahat yan. Because He Himself, ginawa niya, yung mismong sinabi niya, na marapat na mangyari in order na ikaw ay maligtas. He offered Himself. Hindi siya nag-offer ng animals, hindi siya pumili sa atin, no, para maligtas po kayong lahat, ino-offer natin sa, si Johnny, no? Hindi. No, hindi. Siya mismo, naging substitute.
Siya mismo, wala na siyang piniling iba. Sino ba yung pinakabanal dito? No? Sino yung pinakabanal dito? Yung offer ko para sa inyong lahat. Una nga wala eh. No one is righteous, no, not one. Kung meron man tayong righteousness ngayon, that is imputed by the Lord. Nang siya'y pumasok sa ating mga buhay. In ancient Israel, the role of the priest, napag-aaralan din to kapag prayer meeting, was to represent people before God. Yun kasi ang ministry ng isang priest o ng saserdote. Hindi po pare. Saserdote ang Tagalog nun. Was to represent people before God. By becoming Emmanuel, or God with us, sa Matthew 1:23, Jesus lived among hurting people. Namuhay siya mismo sa mga taong ito, mga tupang ligaw. Work with those in the middle of pain and suffering, and even experience suffering on our behalf. Di ba sila Martha, sila Mary, yung pamilya ni Lazarus, maraming nagsasabi na maaaring ang profession ng dalawa o ng isa sa kanila ay prostitute. Especially si Mary. I do believe in my heart, hindi naman talagang na ginusto na maging prostitute, but they have to do it to live. Maraming karumal-dumal na mga hanap buhay ngayon, o mga ginagawang tao, minsan nagagawa niya out of ano raw yun, kapit sa patalim, ano? Kasi kapag hindi ko ginawa ito, wala kaming kakainin. No, hindi lamang yun. Makikita natin ng panahon ni Jesus Christ, kasi broken yung spirituality, broken ang moral ng mga tao, especially by that time. Ang Israel, nasasakop sila ng Roma. Hindi sila makasamba ng ganun na lang. Yung religious system nila, headed by the Pharisees, the Sadducees, at the mga scribes, broken din naman na klase ng religion. Kaya nga sabi sa aklat na Isaiah, napakadilim ng mundo by that time. Pero sa kalagitnaan ng dilim na yon, mayroong liwanag na sumibol, and that is the Lord. He came, He is the light. No? Sabi nga sa chapter 1 ng John, He is the light na nagbigay ng liwanag para sa lahat. Because yes, life is so dark because of sin. Yun yung something na kinakailangan maintindihan natin in order for us na ma-appreciate talaga natin yung pagliligtas na ginawa ng Panginoon. Kaya nga yung mga self-righteous na tinatawag, they cannot really appreciate the Lord. Kasi para sa kanila, okay lang sila eh. Okay lang naman ako eh, okay lang naman ang buhay ko eh. No? Lahat naman nasa akin na eh. Bahay, lupa, lahat. Ang ganda ng trabaho ko, may power ako. No? Yung mga self-righteous sa mga tao, napakahirap talagang abutin because for them, they don't need Christ. Kaso nga yun lang ang akala nila. They really, really need the Lord. Especially kapag nalaman nila yung mismong kalagayan nila spiritually, being a sinful person. Kaya nga meron tinatawag na spiritual eyes sa Biblia. Sabi nga ni Paul, may the Lord open your spiritual eyes for you to see these things. Hanggat hindi kasi namumulat yung spiritual na mga mata ng tao, he really cannot see himself sa mirror bilang someone na napakarumi. I believe tayo, natuto tayo, or nagawa natin lumapit sa Panginoon nung buksan ng Panginoon natin mga mata to see ourselves as sinners. Napakarumi ko pala, nakakahiya. Kung saan ako nagpupunta or what, akala ka man okay ako. Lord, save me. Napakarumi ko pala, wala pala akong kwenta. Doon natin na-realize, then we accepted the Lord. Because na-appreciate natin ngayon yung ino-offer niya. Pero yung mga self-righteous, mga bulag yung mga yan. Katulad ni Paul, kinakailangan tanggalin ng Panginoon yung gatahilan eh. No? Meron nakaharang sa mata ni Paul eh. Di ba? Nung makaharap na siya ni Peter, meron nalaglag sa mata niya. Doon lang niya nakita, ito pala ang tunay na nakakakita. Akala ko nung araw, nung ako ay Pharisee of Pharisees, napakatalino ko, napakayaman ko. Akala ko naman, yun na yun, this is life. Yung pala hindi, nabubulagan pala ako by that time. Doon na-realize ni Paul na talaga palang nakakita siya nung magpakita sa kanya ang Panginoon. Kasi na-blinded siya ng liwanag ng Lord eh. No? Nakita niya kasi yung liwanag ng Lord mismo. And his flesh was blinded. His sinful flesh was blinded. Until such time, nung mag-meet sila ni Paul, merong nalaglag. At doon na, nakakita na ng tunay si Paul. Nakita niya ng lahat yung katotohanan. And I believe, one way or the other sa atin nangyari din yun. No? Sabi nga doon sa isang kanta ni Steve Green doon sa Road to Emmaus, now I can see. I can see. Before I cannot. Walang kinalaman doon sa mga taong kulang ang pananampalataya or walang faith sa Panginoon. They really cannot see the spiritual things. Hindi lamang yon, they really cannot see themselves as sinners na nangangailangan ng Savior, and that is the Lord Jesus Christ. People need the Lord. Ika nga, sa isang awit muli ni Steve Green. The writer of the book of Hebrews
highlights a wonderful comfort from Jesus' suffering. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Kaya nga sabi dun sa Matthew, di ba, hindi nagpabaptize ang Panginoon kay John the Baptist kasi let it be, no, for righteousness sake, kasi nasusulat, no. After nun, makikita natin lahat ng temptation dinaanan ng Lord, hindi lamang dun sa ilang, kundi the rest of His human life hanggang sa siya mamatay. All temptations are there. Napagtagumpayan ng Panginoon lahat yan. And to be honest with you, nang gawin ng Lord yun, He was also 100% in the flesh. Hindi nga kasi natin pwede katwiran, hindi, syempre naman, kayang gawin ni Jesus Christ yun. Diyos siya. Mga kapatid, marami po siyang ginawa sa lupa bilang 100% man. Nagkatawang tao nga siya eh. All those pains, those sufferings, all those temptations, He faced it as a man, bilang tao. Bilang a perfect man of God. Kaya nga hindi natin pwede katwiran eh. Hindi natin pwede sabihin, hindi, kaya naman nagawa niya yun kasi mas mataas ang spirituality niya sa akin eh. Hindi ba, meron tayong maririnig na ganyan eh. Hindi kasi matagal na sa church yan, kaya ano na yan, matatag na yan. I mean, we have the same Lord. Sa kanila lamang yun eh, nangangatwiran ka na lang eh. Proud ka pa bang mga twiran ng ganon? Pasensya ka niya, mahina ako ha. Hindi ako katulad niya, napakalakas niya kasi matagal na siya. Proud ka bang sabihin yung ganon? Pag nasa application ka nga eh, kapag ini-interview ka, sasabihin mo ba yung ganon? Sir, kapag nagkaroon po ako ng chance sa kumpanya nito, ganyan, ganito. At ito po nga po palang aking mga weaknesses. Isasama ba sa ano yan? Ipagmamalaki mo ba yon? Sasabihin mo doon sa nag-i-interview sa'yo? Hindi, di ba? And yet, kapag tayo ngayon mahina, because of our own personal choice, ang lakas ng loob na mahina kasi ako eh. Saka mas malakas kasi siya kaysa sa akin eh. Ibang proud ka pa ngayon, ha? Na mahina ka? Kapag nag-a-apply ka ng trabaho, puro strengths lang ang sasabihin mo, na mukhang napaka-perfect mo yata sa posisyon na ito. Think twice. No? Pag-isipan natin, nga naman, bakit pagdating kapag ako mahina, pinagmamalaki pa? Pero kapag ako naman kausap ng tao, puro strength ko lang ang sinasabi ko. You're just reasoning out. Reasons. Those are just reasons. Kung nagawa nila, magagawa natin. Kung nagawa mo, magagawa ko rin. Kung nagawa ko, magagawa mo. Regardless, because we have the same Lord na tumutulong sa atin, na namatay para sa atin. Ang kinakailangan lang talaga, total surrender. Kaya ang sinabi nun, submit yourselves to God first. Then resist the devil and he shall flee away from you. Marami kasi nagsiskip eh. No? Resist the devil ka agad. Wala naman silang submission sa Panginoon. Hindi siyempre mariresist ang kalaban. Una, submit ourselves to God. Then, we have the power to resist the temptation of the devil. Kasi pinagdaanan lahat ng Panginoon yan in the flesh at Kanya napagtagumpayan for us. Kung nagawa ng Lord, nagawa ni Paul, okay, sige na nga, wag na nga ang Lord. Tao na nga pag-usapan natin, si Paul, si Matthew, si Luke, si John, si Peter. Yun ang mga tao na yun. Si James, si Thomas. Yun sila na pag-usapan natin. Hindi sila Jesus Christ. Pero pinagdaanan na ng lahat and they survived. Hindi survived in the flesh. We know what kind of death na dinanas sa mga taong yan. Pero they survived the temptations of sin. Nagawa nila, mga kapatid. Nagawa nila. So, bakit hindi natin magagawa? Because God is with us. We can rest assured that He, Jesus Christ, understands when we hurt and how we hurt. Because He was hurt like us. He experienced trials and testings. And on the cross, a suffering beyond imagination. Kaya nga kapag naalala natin, napapanood natin mga movie na yan, yung magmamahal na araw na naman, andyan na naman yung mga crucifixions or what, isipin natin yun, na nangyari yun because of us. Supposedly, it was me. Pero inako ng Lord. Kaya nga substitute siya. Supposedly tayo yun, pero inako ng Lord. Imagine nila, kung hindi namatay ang Panginoon para sa lahat ng mga kasalanan, there are billions of cross sa Calvary. Kung bawat isa sa atin merong cross sa Calvary, gazillion, napakarami.
Kasi ang pag-uusapan natin, hindi lamang yung mga makasalanan ngayon, lahat ng makasalanan mula Adam hanggang sa kahuli-huli ang kaluluwang ipanganganak sa mundong ito, imagine how many crosses there will be sa Calvary. Even the earth will not be enough for those crosses. Pero ang ginawa ng Panginoon, be it unto me. One cross is enough, and that is the cross of our Lord Jesus Christ, in behalf of all of us. Kaya nga po, bawat isa sa atin merong krus, mga kapatid. Yun naman sinabi ng Lord, di ba? Oh, really? You want to follow me? Then, deny yourself, take up your cross daily, then follow me. Hindi pwedeng follow ka lang ng follow without even taking up your cross. We have crosses. Akala natin tapos na yung cross doon. Hindi. We have burdens to shoulder. Meron tayong kanilang mga cross na kinakailangang isinasampa sa ating balikat every day in order for us to follow the Lord. Kaya nga po, wishful thinking, yung Lord, i-obliterate ninyo lahat ng problema ko sa buhay. Obliterate. Delete them, O Lord. It will never happen. It will never happen. While we are on this planet, on this sinful planet, and while we are here on this sinful flesh, there will be problems. Either kagagawa natin or kagagawa ng iba. There will be. Then bear it on your shoulder sa tulong ng ating Panginoon. And of course, huwag natin kalilimutan, kung meron man tayong mga problemang kinakaharap or sino-shoulder, may point naman, may kinalaman sa gawain. May kinalaman sa kingdom of God. Kasi hindi ba minsan nung kadalasan ng taong problema lang talaga niya, sarili niya eh. Pagkain. Ano sinabi ng Lord? Masyado kayo na mga problema sa mga bagay na yan. Damit, pagkain, shelter, anong maisusuot mo, anong kulay, lahat na lang yan, problema mo. Personal lang yon. Pag-usapan natin ngayong gawain. Paano kayo makakatulong sa ministry na ito? Paano kayo lalawig itong ministry na ito? Paano kaya ako hindi magiging pabigat sa mga kapatiran? Paano ko kaya mapapagaan ang burden ng simbahan? Wala pa sa usapan yon. Pero kung tutuusin, dapat yon ang kargo nating lahat. Something na merong kinalaman sa kaharian ng Diyos. Bilangin nyo ngayon ang mga problema niyo sa buhay. May kinalaman ba talaga directly sa gawain? Or personal mo lang talaga? To be honest with you, most of them are just personal. Ang tanong ko ngayon, kailan kayo ng problema para sa gawain? Minsan naupo ka ngayon habang kumakain ka. Yung bang habang Panginoon, paano ko makakatulong sa inyong gawain? Lord, pabigat ba ako? Paano ako makakagaang para sa iba? Kailan nangyari yan? See? Think about that. Kailan mo talaga naging problema yung lalo nating maiangat ang gawain? Consider it. Kadalasan ng problema natin puro personal lang. No? Pero ang Panginoon, yung mga hinarap niya, yung dapat hinaharap nating lahat. Ang sa akin na lang, ang sa Biblia na lamang, huwag na nating dagdagan pa. Yung mga inihampas sa likod ng Panginoon. Huwag na nating pabigatin pa yung krus na kanyang dinala. No? The most that we can do, huwag nang dagdagan yung pahirap sa ating Lord sa lahat ng ginagawa niya for us. As our high priest, Jesus represents us before God the Father with full understanding of our fears and pains. Again, napag-uusapan po yan sa prayer meeting. Charge to me. Kasi, ang Panginoon ng ating mediator between the Father eh. Tapos, andyan si Satan, di ba? Yung accuser. Ang ibig sabihin kasi ng Satan, accuser, adversary eh. Walang ginawa si Satan ganito. Oh, nagkasala na naman yan. Sabi ng Lord, charge to me. Oh, nasunungaling na naman yan. Charge to me. Nagtasa naman ng kilay yan. Charge to me. Nag-isip na naman siya ng masama. Charge to me. Laging ganon. Laging ganon. Laging salo ng salo ang Lord. Ang sa akin na lang talaga, mabawasan man lang yung accusation ni Satan. At mabawasan yung mga kasalanan nating ina-absorb lagi everyday ng ating Lord. That's the most that we can do. Kaya nga sabi niya, be holy for I am holy. Be righteous. Makita sa atin yung buong ng Espiritu. Kasi at least man lang mababawasan yung accusation ng kalaban. Kadalasan kasi yung accusation ni Satan, totoo naman eh. Sinungaling yan. Kaya ang Panginoon naman, hindi man oo nga, actually, sinungaling talaga yan. Hindi naman gaganon ng Panginoon. Charge to me. Charge to me. So wag natin abusuhin yung priest na binigay sa atin ng ating Panginoon. And the Father to whom Jesus represents us has the deepest love.
and concerned for our comfort. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction. Yan pa naman ang gustong-gusto ng tao, comfort. If there is one thing in life na pangarap talaga ng tao, comfort. Kaya naririnig din natin sa mga pag-aaral, sa mga prayer meetings, sa mga Bible studies, lumabas ka sa comfort zone mo. Kaso, meron ba talagang gustong gumawa ng ganun? Yung iba, lalabas sa comfort zone niya kasi merong another comfort zone na lilipatan. From comfort zone to another comfort zone to another comfort zone. Hindi rin naman siya lumabas. Hindi naman sinabing huwag kang lilipat sa ibang comfort zone. Sabi lang naman, lumabas ka. Hindi lumabas ako. Yung nga lang, lumipat ako sa kabilang comfort zone. Kaya nga ang tanong ko kanina, kailan ka ba talaga ng problema? Ang laman ng problema mo, church. Be honest with yourself, with ourselves. Majority ng problema natin, personal lang talaga. Yung gusto mo, yung ayaw mo, yung gusto mong mangyari, yung ayaw mong mangyari. Yun lang naman talaga pinoproblema ng tao eh. But the church, kumusta naman? Dumating ba ang time talagang namroblema ka dahil gusto mong mayroong mangyaring ganito sa simbahan and you want to be the part of the solution, not part of the problem? You know? Kailan nangyari yun? Kailan nangyari yun? I do believe nangyayari siya. Pero how often? How often? Ang Lord kasi tayong laman ng puso niya, day in and day out. And He is eternally interceding beside the Father for us. Yung ang power of intercession na tinatawag na napag-aralan natin. Kung hindi nag-i-intercede ang Panginoon for us, malaking possibility we're now dead. But God, the Lord Jesus Christ, is interceding every day to the Father. Katulad ng ginawa niya kay Peter. Peter, gustong-gusto kang hipan ni Satanas na parang ipaf. No? Gayunpaman, kapag bumangon ka na, pero don't worry, I prayed for you. Kaya kapag nakabangon ka na, lead the flock. Lead the flock. That is the power. Hindi lamang yan, basahin yung buong chapter 17 ng John, you will see the powerful intercessory prayer ng ating Lord for us. The agony Jesus experienced was of a similar kind as ours. And that is separation from God the Father. However, Jesus' suffering went much deeper than ours. Kasi si Eva at si Adan, nagsimula silang magkandahirap ang buhay nang palayasin sila sa Garden of Eden. Malayo sila sa presensya ng ating Lord. Alam niyo, marami naghahanap kung nasan daw yung Garden of Eden, where is paradise? Marami nasasabi na sa Jordan daw ngayon, Ilog Jordan, kapag pumunta ka sa ilalim, makikita mo yung mga bakas na yung palang hardin pala ng Eden, lumubog na sa tubig, itinago ng Diyos. Geographically po, hindi na natin makikita yon. But what I know is this, kung saan naroon ng Panginoon, there is paradise. Kung saan naroon ang presensya ng Panginoon, paradise is in that place. Kaya kung nasa atin ang Panginoon, yes, we are. Kaya nga sabi ng Panginoon, the kingdom of God is in you. It's not there. The kingdom of God is within you. Amen. Amen. And of course, alam natin, meron pang isa, and that is heaven itself. Yung most perfect place ever. Malaki kasi ang kaibahan ng heaven dun sa Garden of Eden. Kasi sa Garden of Eden, nakalusot si Lucifer Yung serpent, may serpent dun. Sa heaven pa, wala nang ganun, walang lulusot dun. Because that is the abode of God, at dun tayo pupunta. Kasi tinatawag na third heaven. The first heaven daw, ito, yung air. The second heaven ay yung kalawakan. The third heaven is spiritual. At yun yung abode of God. At sa lugar na yon, walang imperfection. Everything is perfect. When Jesus took our sins on Himself, God the Father could no longer bear to look at Him. Nung araw na yon, yung 3:00 ng hapon na yon sa Golgotha, no? Imagine the sin of the whole world, ng lahat ng kaluluwa nandun ngayon sa katawang yun na nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. How can a perfect God, a holy God, look on that? And the perfect union they shared was broken for a while, siyempre. All because of God's love for us and desire to bring us back to Himself. Kaya nagdilim ang langit, di ba? Nakita natin lumindol At kaya nga sumigaw ang Panginoon, Eli, Eli, lama sabachthani. Father, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? But we know the story. Hindi naman talaga siya pinabayaan ng ating Panginoon. Hindi siya pinabayaan. Kung babasahin natin yung, I think, chapter 23 ng Psalms. God answers.
At alam natin the rest is history. He resurrected after 3 days. It is to God who entered into our suffering through Jesus Christ that we cry out in our pain and loss. It is to God whose mercies are new every morning that we plead for mercy. Kaya nga, hindi pwedeng hindi ka magpe-pray, hindi ka magre-repent every day eh. Meron ba sa atin kapag nag-pray sa isang araw, hindi ka na humingi ng tawad? Yun nga ang una natin ginagawa eh. Ako personally, yun muna. Yun muna. Bilang pagpapakita ng pagpipitagan sa Panginoon sa isang banal na Diyos, repentance muna bago ang lahat. Nawa hindi tayong tipong diretso kagad na, Lord, bigay mo po sa akin to. Pahingi noon, pahingi noon. Nawa hindi na tayo ganun. Kasi yes, we are committing sin each and every minute or seconds of our lives. It is because of Christ's cross and His resurrection that we can cast our cares on Him, knowing that He cares for us. So that is the love of the Lord. Yung krus ang naging sagot ng Diyos doon sa naging bunga ng wrong choice ni Adam sa ni Eve at ng mga wrong choices natin nowadays. But then again mga kapatid, huwag nating abusuhin ang kabaitan ng ating Panginoon. Meron kayong gusto idagdag? Question? Meron pa po tayong 9 minutes. Question or comments? Naging clear po ba ang pinag-aralan natin? Or masyadong malalalim ba? O masyadong mababaw? Does it make sense? Yung people, di ba napunta siya? So, bago niya nakita yung glory ng Lord. So, minsan kasi pag nasa liwanag tayo, sobrang sa fame siya, sikat siya nun. Matalino. Tapos head pa siya ng sundalo ng panahon. Baga nandun sa kanya lahat ng authority, mayaman pa siya. Lahat na. So, hindi niya nakikita yung katotohanan because of the glory na meron sa kanya. Kaya minsan, ang Lord, pinaparanas niya sa atin na mabulag tayo. Kung bakit sabihin, tanggalin ka niya talaga sa comfort zone. Ayun. Para malaman mo kung gaano siya kahalaga. At kung sino talaga yung nagbibigay sa iyo ng lahat ng mga tinatamasa mo, saan ang galing? Sa akin lang din. Amen. Parang reminder talaga sa atin na Amen. mas maganda nga minsan talaga. Nung kaya nagbiyahe kami ni Bernard ng napakalayo, matagal na yun. Kala mo ba yung madilim kasi, tapos, oo, siya po yung kasama. Tapos, ano namin, GPS na lang talaga, kasi sobrang hindi namin master yung lugar. Tapos, napatingin ako sa langit, makikita mo yung, sabi ko, ganun naman, kahit pala, kala mo kasi daan dito ka sa city, hindi natin nakikita yung mga bituin. Pero napunta kami doon, diyan pala sila. So, tapos yung mga line sa kalsada, di ba? Yun yung mga direction natin para kahit paano makita natin yung kalsada. Sabi ko, paano naman kaya kung wala ang Biblia? Sabi ko, paano natin makikita? So, sabi ni Bernard, makataka, hindi. Kumbaga nakikita mo kasi dahil nawala ka sa liwanag, nakita mo. Pag-reflect ka by that time, ano? Maliliit na bagay. Pero totoo naman. Amen. Yun yung mga moments of reflection na tinatawag. Napapansin mo yung mga bagay na hindi mo napapansin ng madalas. Pero pag napansin mo, you will glorify the Lord. Oo nga naman. Amen. Sabi nga doon sa kanta, diba? Sometimes you have to be knocked down to make us look upward sa ating Panginoon. Yung inawit ng mga Faith House Boys.